si dating Pangulo. Hindi pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka dahilan dito? Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito sa The Hague? Anong ginagawa natin sa ICC? Tayo po ay unang republika sa Asia. Tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-dahig patungkol sa batas? Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay niyo. Yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Yun lamang po. Yun lang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Napakasakit pong isipin niyo. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang The Hague ay sentro ng human rights at nandito po lahat ang karamihan ng mga leftists na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang pantao, parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after Hope na dinala ko dito sa dating Pangulo. Ayun po, naniniwala po kung uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa. Sa kanyang pagpapaliwanag, talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi nga po nasunod yung due process. Kaya ako po yung umasa. At sa gabi nagdarasal na kasabay ko siyang uuwi. President, baka may maging tumaas yung rank. Are you, sir, referring to baka si VP Duterte maging presidente po, if ever mangyari po yun? Actually, kahit na hindi naman sana mangyari, mamatay si Presidente Duterte bago sa 2028, talagang siya na ang magiging presidente. Nung nakaraang halalan niya, dapat presidente na yun, kunti nag-slide. Kaya nga, di ba, kaya palagi kong sinasabi sa programa ko, ang talagang layunin dyan, siraan mo si VP Sara at yung kanyang #1 supporter, influencer na ama. Kasi, walang kalaban-laban sila pag si Inday Sara ang tatakbong presidente sa 2028. Kaya ang plano
from the very beginning, ang ultimate goal is to destroy Inday Sara, demolish her, either politically, which is by way of impeachment, or physically, by way of assassination, or ikulong mo yan para hindi na makalabas. Ganon din si Presidente Duterte at naging successful na nga sila. Napatapon nila. Pero napatapon lang. Marami pa namang remedyo para may balik ang dating Presidente Duterte sa atin. Sir, magandang umaga po. Ako po sa Juliet ng Saksi. Meron po isang statement tong ICC spokesman na si Mr. Eadi Abdala na tanging mga hukom lamang daw po ang maaring mag-utos sa interim release ng dating Pangulo. Pero may ilang kondisyon daw po na kinakailangan para po desisyonan nito ng ICC. Ano po ang masasabi niyo tungkol po dito? Sa batas po ng ICC, meron nung tinatawag na interim release na pag mayroong mga paglabag sa karapatan ng akusado ay nagiging batayan upang pansamantala siyang ang akusado ay palayain muna. At palagay ko yun ang gagawin ng mga abogado dun sa hearing. They will file a motion under that. Magandang pagkakataon yun. Alam niyo kahit ulitin natin bakit nga ba illegal, unconstitutional yung ginawang pag-aresto, pagtitimi at pag-kidnap sa kanya? There are three reasons kidnap sa kanya. There are three reasons why walang jurisdiction. Ang unang-una, yun ang Rome Statute na nagbigay buhay sa ICC ay hindi yun na ilatlahala sa official gazette o sa newspaper of general circulation. Sa ating batas dito sa Pilipinas, ang nakalagay po sa saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang tao, mamamayan, natatanggalan mo ng kalayaan, ng buhay, o ari-arian nang hindi dumaraan sa isang proseso na itinakda ng saligang batas. At ang proseso kung yun, sinasabi na kailangan bigyan mo ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa lungatin ng akusasyon. At base po dyan sa due process provision of the Constitution, yung pong Commonwealth Act 638, number 1, nakalagay ho doon na lahat ng mga akto, legislative acts ng Kongreso of public interest and general application kailangan ilathala sapagkat mahalagang malaman ng taong bayan kung ano yung mga ginawa ng Kongreso, ano yung mga batas. And pursuant to that, kasi 1950 yung Commonwealth Act 638. Noong 1951, meron tayong New Civil Code at nakalagay din mo doon sa New Civil Code na lahat ng batas ay kailangang ma-publish official gazette at sa newspaper of general circulation. Noong panahon ng martial law, si Presidente Marcos Sr. ay naglabas ng mga presidential decrees. Kami yung mga abogado noon, batang-bata pa tayo noon. Kami yung mga miyembro ng MABINI, Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism, Inc. Ang mga miyembro doon, kami nila Sagisag, nila Joker Arroyo, nila Bobit Sanchez, sila Tito Gingona, sila Nene Pimentel. Kami yung kalaban ng Marcos Sr. sa punto ng violations of human rights.
Ang sabi ho namin, pati ho si Tanyada kasama namin dito. Ang ginawa po namin, naghain kami ng petition sa Korte Suprema. Sabi namin, yung mga presidential decree yan, kailangan mailathala, mailabas either sa newspaper of general circulation or sa official gazette. Sapagkat, kailangan malaman ng taong bayan kung ano yung dekretong yan. Hindi yung huhulihin mo na lang dahil may ginawa siyang isang bagay, hindi naman niya alam. O paano mo ngayon masasabi na alam ng taong yan? Kaya yun ang doktrinang ignorance of the law excuses no one from compliance. Eh magagamit nyo lang yan kung nailathala nyo sa batas. Kasi pag nailathala na sa official gazette, eh ipagpapalagay, the law will presume na nabasa mo yan.